Okay, tayo po ay magpatuloy mga kapatid sa ating pong series dito po sa Book of Galatians na pinamagatan nating The Gospel of True Freedom. Let me invite you again to Galatians chapter 5. Nasa huling bahagi po tayo ng chapter 5 ng Book of Galatians verses 24 to 26. Babasahin ko po sa Tagalog na translation, ang Biblia. At ipinako sa krus ang mga na kay Kristo Jesus, ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang insidente po na nangyari doon sa Senado nakaraang linggo na nagkaroon ng putukan ay naging malaking kontrobersiya pa rin hanggang sa mga oras na ito. Ang mga kinauukulan at ang mga nasa gobyerno, ang DILG ay nagsasabi, walang pag-ataking nangyari. Samantalang pinaninindigan naman ng mga nasa premises ng Senado, lalo na ang Senate President, na merong pag-atake na nangyari. So, ano man ang totoo, kinakailangan sa aking palagay ng isang impartial o independent investigation kung ano talaga ang nangyari. Now, speaking of the attacks, ang buhay Kristiyano ay masasabi nating patuloy sa experience ng pag-atake ng mga kaaway ng pananampalataya. At ang pag-ataking ito ay maaaring manggaling sa mga tinatawag na external forces, tulad ng makasalanan at makamundong kultura na meron tayo, ang ungodly lifestyle na nakikita natin sa karamihan sa paligid, false religions, deceptive beliefs, mga paniniwalang walang batayan, kundi may panlilin lang sa karamihan. O kaya naman, ang pag-atake ay maaaring manggaling din sa loob ng ating pagkatao bilang Kristiyano, sapagkat may natitira pang kasalanan dito sa puso natin. Pero tayo mga mananampalataya ay tinatawag para lumaban, hindi para umatras o umurong. Maging tapat at laging nagbabantay, hindi maging pabaya sa ating pananampalataya. Mag-advance offensively rather than merely stand our ground. Now, dito po sa pag-aaral natin sa Aklat ng Galatia, mapapansin natin dahil tatapusin natin ang chapter 5 ngayon at meron na lang iisang kabanata na natitira na siyang ating pag-aaralan sa mga susunod pang mga linggo. Pero dito makikita natin kung inyong babalikan si Apostol Pablo ay kanyang tinutuligsa ang dalawang pangkaraniwang kamalian na pumapasok sa loob ng iglesia ng Galatia. Ang una doon ay tinawag nating legalism. Legalism, ito yung mga nag-i-insist na ang kaligtasan ay hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kundi kailangang ito ay may kasamang pagsunod sa mga hinihinging kautusan na nakasulat sa batas ni Moses. Kinakailangan na sundin natin ang mga moral and religious works na siyang itinatadhana ng mga kautusang nakasulat sa aklat ni Moses. Kaya sa chapter 2 verse 16 hanggang sa chapter 5 verse 12, binigyang diin ni Pablo na ang pagpapawalang sala sa atin o yung justification ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, sapagkat si Kristo lamang ang siyang nag-fulfill o tumupad
ng lahat ng hinihingi ng batas. Perfectly. Siya lang ang gumawa noon. Kaya kailangan nating manampalataya lang sa Kanya para sa ating kaligtasan. Pangalawang kinutuligsa ni Pablo ay hindi lang yung legalism, kundi yung libertism. Ano ba yung libertism? O pwede natin gamitin sa ibang sali ng salita ay antinomianism. Chapter 5 verses 13 to chapter 5 verse 26. Ito ay yung mga tao na nagsasabi na okay, tayo pala ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Tayo pala'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang at hindi sa pamamagitan ng ating performance. So, pwede na tayong gumawa ng anumang bagay. Pwede nating gamitin ang kalayaan natin o maging lisensya ito para gumawa ng kung ano ang gusto natin. Ayan ay kinombat ni Apostle Paul. Sinabi niya ang totoong mananampalataya, pinananahanan siya ng Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo na yon na nasa kanya, lumalaban yon sa gawa ng laman. At kung ang banal na Espiritu Santo ay nasa atin, may bunga ito. The fruit of the Spirit will also be evident. At ang buhay Kristiyano ay patuloy na digmaan, mga kapatid. At ang bawat mananampalataya ay tinatawag na maging tapat sa laban at sa digmaang ito. Pero ang ginawa ni Pablo, dinagdagan niya ng mas matinding dahilan bakit dapat tayong maging tapat sa ating battle against sin. At alam niyo kung ano ang matinding dahilan ni Pablo dito sa binasa natin. Sabi ni Pablo, dahil tayo ay pag-aari ni Kristo because we belong to Christ. So yan ang message na gusto kong bigyang diin ngayon pong umagang ito. From the very passage that we read, Christ owned us. Therefore, we must put sin to death and live under the Spirit's direction. Let me underscore. Christ owned us. Tayo ay pag-aari ni Kristo. Kaya nga, we must put sin to death and live under the Spirit's direction. And I have 4 things to say this morning. We have a very natural outline in these 3 verses na kung titingnan natin, obvious na, mababasa na natin dito mismo. At yun ay sinundan ko na lamang. Unang-una, remember, you belong to Christ. Tandaan mo, kung Kristiyano ka ngayon, ikaw ay kabilang kay Kristo. Ikaw ay kasama ni Kristo. Ikaw ay para kay Kristo. Verse 24a, and those who belong to Christ Jesus. What is true Christian? A Christian is the one who belongs to Christ. It means we are His. We are His property. We are members of His family. Kung tayo, miyembro ng pamilya ng Diyos, ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng pangangalaga ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Diyos. At ang Diyos ang magpo-provide din ng pangangailangan natin. Teka muna, pastor. Siguro sasabihin ng iba, kung ako'y na kay Kristo, at ako ay kasama sa pamilya ng Diyos, at ako ay dapat pinangangalagaan, pinoproteksyonan, at pinutustusan ng aking mga pangangailangan. Bakit kaya mukhang laging salat kami sa buhay? Mukhang mahirap pa rin kami. Di ba? Maaaring ganun ang iniisip ng iba. Bakit kaya katulad din ng ibang mga tao, nagkakasakit din kami, minsan malala pa nga ang sakit. Ba't hindi kami well off? Hindi tuloy makita na kami ay distinct sa karamihan ng mga tao. Dapat para makita na kami ay kakaiba. Dapat umaasenso ang buhay namin. Gumiginhawa, nakikita ang pagkakaiba na meron kami sa mundo. Mga kapatid, tandaan natin, nabubuhay pa rin tayo sa isang mundong makasalanan. Sa mundong makasalanan, ang kahirapan, ang karamdaman, ang mga disaster, ang kamatayan, ang injustices, bahagi ito ng brokenness na dinala ng kasalanan sa mundong ito. Bukod doon,
ang kasaganaang pangmundo o material na bagay, hindi ito ang pangunahing pangako ng Ebanghelyo, kundi ang mga pangwalang hanggan na at pagpapalang espiritual, tulad ng justification, pagpapawalang sala, tulad ng adoption, pagkupkup o pag-ampon ng Diyos sa atin, sa kanyang pamilya, tulad ng sanctification, pagpapabanal sa atin, and glorification, ang kalwalati ang naghihintay sa atin kapag dumating na ang araw na tayo ay kinuha niya mula sa mundong ito. Yun ay mga permanente. Yun ay mga pangwalang hanggang pagpapala na hindi katulad ng mga pagpapala material at pisikal na nararanasan natin dito. Anumang meron ka, hindi yan laging nandyan sa'yo. Anytime from now, pwedeng mawala yan. Alam niyo, sa panahon nga natin daw ngayon, pwede kang makakuha kagad ng magandang trabaho, no? Pero yung trabaho yan, biglang-biglang mawawala sa'yo. Di ba ngayon, dahil sa technology, merong mga work from home, at may mga kakilala ako na ang ganda ng trabaho nila, ang lalaki ng sweldo, biglang mag-a-announce ng retrenchment. Di ba? Biglaang pagtatanggal, biglaang aalisin ka sa work. Kita nyo, lahat ng meron tayo ngayon ay maaaring biglang mawawala. O pwede rin naman, maganda yung trabaho mo. Nasa isang maayos na kumpanya, pero dumating yung time, nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho. So dito, sa mundong ito, lahat ng meron tayo ay panandalian lamang. No? Pero isang napakagandang pangako ng Panginoong Diyos sa mga Christians. Kung ikaw mananampalataya ngayon, sinabi ng Bible tutulungan ka niya na mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka lang magnanasa na bigyan ng lugod ang Diyos. Tutulungan ka rin niya because you cannot do it by yourself. Pangalawa, ipoprovide niya rin ang mga basic needs mo. Hindi niya ipoprovide yung gusto natin, sapagkat hindi lahat ng gusto natin ay kailangan natin, pero yung mga pangunahing kailangan natin para mabuhay tayo ng normal, ibibigay ng Diyos yan. Basahin natin, Philippians chapter 2, verse 13. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. God is working even in our will to work for His good pleasure. Philippians 4:19. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So, hindi niya pinangako na magiging masagana buhay natin. Hindi rin niya sinabi na kapag Kristiyano magiging miserable ang buhay natin. Pero pinangako niyang tutulungan niya tayo, no? Sa ating mga nasain at pagsisikap na bigyan siya ng kaluguran. Hindi niya ipagkakait ang ating pangangailangan, bagamat hindi niya ibibigay ang lahat ng ating kagustuhan. However, nung sinabi ni Pablo rito na we belong to Christ Jesus, ang ibig lang sabihin nun, mga kapatid, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. No? Si Kristo na ang ating master. Tayo kanyang alipin. No, hindi ibig sabihin dahil alipin tayo ni Kristo ay tatanggalan niya tayo ng lahat ng reasoning. Tatanggalan niya tayo ng tawag nito, willpower. O tatanggalin niya tayo ng responsibility. Aalisin niya yung ating kalooban na gawing yung naiisip natin na gusto natin gawin. Hindi yon. Ang ibig lang sabihin that everything we think, everything we say and do must be governed by His authority and align with His will. Bakit? Sapagkat kinakatawan natin si Kristo sa makasalanang mundo. Kaya nga, ang ating pamumuhay, kahit na saan tayo naroroon, ay dapat nagre-reflect ng ating kaugnayan sa Kanya. Tulad ng isang servant na pumupunta sa kanyang master for guidance, lumalapit tayo sa Panginoon for His instruction. Yung kanyang otoridad sa atin, ang siyang humuhubog ng ating buhay. His authority toward us shapes our character,
shapes our life. Ito yung humuhubog ng ating pagkatao, ng ating ethics, ng ating vocation, ng ating relationship. Mga kapatid, kaya kung kakuha ka ng trabaho bilang Kristiyano, hindi ka paghahanap ng trabaho ayon lang sa gusto mo dahil ito ang gusto kong trabaho na hindi mo iniisip, ito kaya ang gusto ng Panginoon na trabaho ko. Hindi ka pwedeng pumasok sa relasyon ng pag-aasawa at sasabihin mo, ito kasi gusto ko siyang mapangasawa dahil meron kang mga pamantayang panlabas. Pero dapat ang pamantayan mo, hindi yun, kundi ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ultimately, brethren, ang ating kagalakan, hindi yan ang ating goal. Our ultimate goal is not our happiness, kundi God's will. Sapagkat ang totoo lang, kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, meron tong totoong kagalakan. Pag inuna natin yung holiness, merong happiness yon na nakasunod. Pero pag inuna natin yung happiness, maaaring magka-problema tayo along the way. At bilang Kristiyano, dapat nating ilagay sa isip natin, tayo ay pag-aari na ni Kristo. Yan ang sinabi ni Pablo, Galatians 2 verse 20, di ba? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and who gave Himself for me. That's number one. Remember, you belong to Christ. Number two, resolve to crucify the flesh. Verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Now, ito, gusto kong pansinin ninyo, pakinggan nyo maigi, merong shifting na ginawa rito ang apostol na si Pablo doon sa tinatawag nating ano ba tawag dyan sa wala yatang katumbas na salita yung grammar ng mga passive voice at saka active voice, no? Alam mo ba 'yon? Kung ano yung mga Tagalog. Ha? Okay. So, dito gusto ko lang pakita niyo kung paano nagbago. Doon sa Galatians 2 verse 20, yung po yung binasa natin na huli. Yung ginamit ni Paul na salita doon ay passive voice sa grammar. I have been crucified with Christ. Pag sinabing passive, ito ay ginawa sa kanya. Hindi niya ginawa sa kanyang sarili. Nung sinabi niyang ako'y ipinakong kasama ni Kristo, ibig sabihin, hindi ko ipinako yung sarili ko. Kundi merong gumawa nito sa akin. Ang tawag doon ay passive voice. No? Hina-highlight noon yung ating katatayuan kay Kristo. Pero dito sa verse 24, may shifting. Ang ginamit dito ay active voice. Very significant yon. Yung active voice, hindi ito pagpako na ginawa sa'yo, kundi ikaw ang nagpapako ng sarili mo. Nung sinabi ni Paul dito, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. Ang sino mang na kay Kristo, pinapako niya ang kanyang sarili, pinapako niya ang kanyang laman. Yun ang sinasabi niya rito. Kasama ng lahat ng mga nasain nito. Yun ay active. Ang ibig sabihin, binibigyang diin dito yung responsibility. Deliberate action on the part of the believers. Dahil tayo ay nakay Kristo na, aktibo nating gagawing ipako daw ang ating mga gawa ng laman. Yun ang sinasabi ni Paul. In other words, brethren, the passive voice describes who we are in Christ. The active voice describes what we must do because of Christ. Now, sinful flesh, brethren, you have to be reminded from time to time. Sinful flesh is not a harmless weakness, but a dangerous enemy of the soul. Wag nating itrato
ang ating mga makasalanang gawa ng laman na isang mahina na kalaban na kaya lang nating apakan ng ating mga paa. Kundi ito ay isang kaaway. It is a destructive force that can cause wildfire. At alam niyo, yung wildfire, no? Hindi pa walang masyadong ganyan dito sa ating bansa. Yung mga wildfire na nangyayari sa mga magubat na lugar sa ibang bayan. Hindi yan basta-basta, 'di ba? Yung iba nga walang magawa diyan kundi hihintayin na lang nila yung paghinto. Kasi hindi yan basta-basta uh, maaapula ng tubig na kahit na magsama-sama pa wala mga bumbero sa isang lugar para apulahin yan. Napakalakas niyan. Sisirain niya. Tutupukin niya. Ganun natin tingnan ang kasalanan. Ang kasalanan, mga kapatid, hindi natin pwedeng ilagay sa sa loob ng silid at ikulong. O kaya naman, hindi natin kayang paluin lang yan katulad ng ginagawa natin sa mga anak natin kapag gumagawa sila ng mali. No? O bibigyan mo ng lecture mga estudyante, di ba? Ile-lecturean mo sa loob ng school. Meron akong teacher nung araw nung nag-aaral pa ako, sa paggalit, grabe mag-lecture. No? Talagang matindi. At mas gustong-gusto nga namin paggalit siya no? Kasi hindi siya nananawag. Kasi di ba, hirap yung mga teacher na nananawag. Biglang, ikaw, go mop us. Explain to me. Di di ba? Pero pagka galit siya, talagang nagle-lecture siya. Talagang galit na galit siya. Pero alam mo, yung kasalanan, hindi mo mali-lecturean yan. No? Tumigil ka, ha? Hindi. Huwag nating i-underestimate ang kasalanan. Huwag din tayo magkaroon ng overconfidence sa ability natin to manage it. The flesh must be crucified and radical measure must be taken against it. Alam niyo yung kayabangan, yung lust, yung self-righteousness, di ba tingin mo okay ka, mas lamang ka pagdating sa katuwiran sa iba? Yung inggit, yung bad temper, yung dali mong magalit, konting-konting kibot, galit ka na. Yung overthinking, ang dali mong mag-isip ng kung ano-ano laban sa ibang tao. Yung pagiging mahilig, minsan sa alak, dapat yan i-crucified, mga kapatid. Pag sinabing i-crucify, it means put to death. Put to death. Wala pong ipinapako nung unang panahon na bandang huli, bubuhayin, no? Hindi. Lahat ng pinapako, patungo yun sa kamatayan. Ang pagkakaiba lang ng ginagawa nun, pinoprolong yung agony. No? Lahat ng pinapako. Kaya nung sinasabi ni Kristong, di ba? Take up your cross daily. Ang ibig sabihin nun, be willing to die for me. Are you willing to die for Christ? Are we willing to die for the interests of Christ? So, that's number 2. Una, remember, you belong to Christ. Resolve to crucify the flesh. Number 3, remain in the step with the Spirit. Verse 25, if we live by the Spirit, let us keep also in step with the Spirit. Now, pag sinabing live by the Spirit, may ano yung implikasyon nun? Ang implikasyon nun, tayo ay mga binigyan ng buhay ng Espiritu Santo. Tayo bilang makasalanan, mga spiritually dead tayo. Kung hindi tayo binuhay ng Espiritu Santo, wala tayong maiintindihan sa usaping espiritual. Pero binuhay tayo, binigyan tayo ng buhay para maintindihan natin ang Ebanghelyo. Para makuha natin kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Kristo. Para maintindihan natin ang kalalagayan natin bilang makasalanan. Para makatugon tayo ng may pananampalataya sa panawagang lumapit tayo sa Kanya. Yun ang buhay na ginawa ng Holy Spirit sa atin.
At hindi lang yun, nananahan siya sa atin para mag-create ng panibagong hangarin na lumalaban sa makasalanang laman. No? Itong ginamit na salita ni Paul, we live by the Spirit. Let us also in step with the Spirit. Alam yung salitang in step with the Spirit, ang imagery nito is like a military formation. Nakakapanood ba kayo ng military formation? No, yung 'di ba yung kanilang pagmamarcha, yung kanilang formation, kitang-kita mo kung paanong merong synchronization, merong, 'di ba? Sabay-sabay. Alam niyo, isa sa mga favorite na gusto kong mapanood pag pupunta kami ng Baguio. Na ito nakaraan, hindi ko na nagawa yan. Pero dati, pag pupunta ng Baguio, hindi ko pinalalagpas yung pumunta sa PMA para manood ng tinatawag nilang silent drill. Ang ganda tingnan. Sino na nakapanood ng silent drill? Doon sa ano? Ako lang. Ayan, no, sila. Dami na. Ayan. Dapat na sila. Oh, kay Ariel, dati. Nanonood kami. Pumunta kami doon sa Baguio. Pag pintingnan mo yung formation nila, pag manonood kayo ng silent drill, diba? Sabay-sabay yung movement, yung galaw, yung may synchronization, yung paggamit nila ng rifle, paglipat nila ng rifle sa iba, kitang-kita nyo, napaka-precise, napakaganda tingnan. Yung mga pag-execute nila ng kanilang movement, very, 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 ang tawag natin, simultaneous and precise. Very accurate. That is what it means to keep in spirit with to keep in step with the Spirit. A discipline, a coordinated life of obedience where we march in rhythm with the Spirit's direction rather than moving out of step with Him. Now, ang tanong, how do we keep, in step with the Spirit? How do we keep in step with the Spirit? I have three things to share to you. Tatlong mabilis lang ito. Una, I call this one head. Head, ulo. Ang ibig sabihin nun, we must inform our minds with the Word of God. Ibig sabihin, dapat binabasa mo, pinagbubulayan mo, pinag-aaralan mo, pinupuno mo ang utak mo ng mga salita na nakasulat sa kanyang banal na aklat. Ibig sabihin, mayroon ka dapat devotion. Ibig sabihin, mayroon kang regular Bible reading. Ibig sabihin, attentive ka sa pakikinig ng salita ng Diyos kapag ito'y tinuturo at ipinapangaral. Hindi yung habang nakikinig ka, nag-scroll ka doon sa Facebook mo, sa Instagram mo, tinitingnan mo yung mga picture. Ang ganda ng kuha ko rito habang nakikinig ka. Meron bang gumagawa ngayon dyan? Tingnan nyo. Baka meron. No? Hindi tama yun. Hindi paggalang yun. Hindi paglakad yun ayon sa banal na espiritu. Mga kapatid, yung utak natin mahalaga yan. Head. Ngalawa, heart. Anong ibig sabihin? We must ask God to give us affection for His truth. Hingi natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako. Mahalin ko ang salita mo. Mahalin ko yung katotohanan. Maging handa akong magpasakop dito. Maging handa akong magpabago rito. Ibig sabihin, you're cultivating a holy hatred for what God's Word declared to be sinful. Diba? And you must have a growing love for what is righteous and pleasing to Him. Kasi pwedeng marami kang alam. Pero hindi nagtatranslate yun sa puso mo. Ganun ka pa rin. Ang daming taong ganyan. No? Maraming may mga na-meet na akong mga tao na mas magaling kaysa sa akin, mas magaling pa nga yung memory. Pag nagsalita ka ng salita na nyo, sasabihin nyo kung saang lugar yun. Sasabihin nyo, sa chapter 5 yan, verse 6 ng ganitong aklat. No? Pero, yung buhay niya, hindi magandang patotoo sa mga tao sa paligid niya. Mga kapatid, yung head, pagta-translate yan,
sa heart. Kakaroon ka dapat ng affection. Now, hindi ko sinasabi na magiging perpekto tayo. At nga panahong nadudulas tayo, natatalisod tayo. Pero dapat yung mas namamayani, yung pagmamahal sa mga bagay na totoo. Pangatlo, hands. So head, heart, hands. This is the practical outworking of our faith. So ibig sabihin, yung mga natutunan mo, yung mga minamahal mong totoo, dapat ito ay nakikita. Saang lugar ka man pumupunta? Sa trabaho, sa eskwela, kung ikaw ay merong araw-araw na ginagawa sa loob lang ng bahay mo dahil ikaw ay homemaker, nandoon ka sa loob ng iyong tahanan, doon umiinog ang buhay mo, no? O yung pag-interact mo sa iba't ibang mga tao. O maging sa paggamit mo ng iyong mga rest and breaks. We are to live out what we have learned and what we have prayed for. Applying God's truth consistently in every area of life. Both in resisting sin and in pursuing obedience. That is what Christianity is all about, brethren. Keeping step with the Spirit. No? Isang isip na nire-renew ng banal na kasulatan, isang puso na hinuhubog ng biyaya, isang kamay na pinangangasiwaan ng pagsunod. Yan ang ibig sabihin ng keeping step with the Spirit. So, una, remember you belong to Christ. Pangalawa, resolve to crucify the flesh. Number 3, remain in step with the Spirit. Last but not the least, the list is reject prideful passions. Reject prideful passion. Verse 26, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Now, gusto kong pansinin nyo yung gamit ng salita rito, mga kapatid. Ang pinaka-key o yung pinaka parang catalyst dito ay yung salitang conceited. Kasi maganda nga pagkaka-translate sa Tagalog, sabi, huwag tayong maging palalo. Sapagkat yung palalo, ito nangyayari, ginagamit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Ibig sabihin, ang problema, yung pagiging palalo. Yung pagiging mainggitin at yung paggamit ng iba para sa kanyang interes ay bunga lamang ng kanyang pagiging palalo. Kaya ang ginamit ko salita, let us reject prideful passions. One commentator defines conceit here as glorying in empty things or placing value on the things that are not truly valuable. Alam nyo, mayroon tayong tendency bilang makasalanan na magyabang sa mga bagay na magaling tayo. Di ba? Doon sa mga bagay na tingin mo mahusay ka. Now, sa mundo natin, maraming ganyan. Yung iba nga, nagyayabang dahil ang dami niya naging girlfriend, ang dami niya naging, no? Totoo, mayroon na kayo nakakilala ganun. Ang dami niya naging boyfriend. Kahit saang lugar, meron siya. O yung iba naman, nagyayabang dahil ang dami niyang anak sa iba't ibang babae. Di ba? Merong isang artista, no? Nanawagan pa eh. Oh, baka meron pa akong anak dyan na hindi ko nakikilala. Punta na kayo rito, di ba? Hindi ko nababanggitin pangalan. Wala na rin siya rito eh. Dami. Di ba? Yung mga bagay na nakakahiya, dapat tinatago na lang. Ito, yayabang pa eh. O yung iba naman, nagyayabang dahil sa suntukan, laging gulpi sarado yung kalaban niya. O yung iba, nagyayabang dahil lagi niyang natatakasan ng otoridad. Para sa kanila, it's a worthy of admiration. It's an achievement. E tayo mga Christian, of course, hindi na tayo dapat ganun, pero minsan, meron ding mga temptation sa atin eh, na we want to build the image of superiority over others dahil may pride, no? Yung ayaw mo magpatalo doon sa gusto mo, yung opinion mo, yun ang gusto mong laging masusunod. At minsan yung pride na yan, magmamanifest yan sa iba't ibang larangan, mga kapatid. Minsan sa posisyon mo, kung may posisyon ka sa kumpanya, no?
Habang tumataas ang posisyon, tumitindi ang ego. No? Posisyon mo sa church, pastor ka, no? Untouchable ka dapat. Ha? Do not touch the anointed. Ba? O, eloquence. Eloquence in speaking. Theological knowledge. Charitable acts. Ang gaganda nito, pero pwede mong maging daan ng kayabangan to. Di ba? Marami kang ginawa, marami kang tinulungan, marami kang inambag. O yung iba, success in soul winning. Bakit? Minsan kasi may mga programang ganyan eh. Na minsan, ano ba, yung binuboost yung pride mo. Mga kapatid, doon sa pinanggalingan kong seminaryo, nagkaroon ako ng award. Tinawag pa nga ako sa harapan. No? Christian Service and Soul Winners Award. Paggulat ako, pangalan ko. Tinawag. Meron akong tawag nito. Plaque. No? Alam mo kung bakit? Ako daw ang may pinakamaraming naakay sa Panginoon. And ako rin ang may pinakamagandang performance sa Christian service. Alam niyo kung bakit? Kasi yung sa school na pinanggalingan namin, meron kaming Christian service. Tapos may supervisor ka. Gigradean ka nun. Yung supervisor ko, kaibigan ko, yung barkada ko. Totoo yun. Huh? Lagi 100 ang binibigay sa akin nun. Kahit na, sabi pa nga minsan paano ba pag-grade ang ibibigay ko sa iyo? Pagdating doon sa school, syempre, binigyan ako ng award. Pero, parang, di ba, may pride ka ron, pero ang totoo, later on na-realize ko mukhang tinitrigger nito yung yabang eh. Hindi naman totoo talaga na ako ay may pinakamahusay na Christian service at maraming naakay sa Panginoon. Hindi totoo yan. No? So, tinago ko na yun. Dinidisplay mo pa ba, eh? Tago mo. Baka pag pumunta yung mga kapatiran, makita yun doon. So, what my point is, minsan yung mga bagay na sabi, yung bang outward, spiritual, di ba? Pero pwedeng maging driven yan, maging trigger yan for self-glory inwardly. So, isang bagay na dapat bantayan natin. Let us reject prideful passion. Ang isang taong may pride, mainggitin. No? At ang isang taong may pride, ginagamit ang iba para sa kanyang interest. Kapag may pride ka, ayaw mong no? Pag hindi ka nare-recognize, nagtatampo ka. Di man lang nabanggit yung pangalan ko. No? Tapos yung iba nababanggit, naiinggit ka. Kasi may pride ka eh. Pero dapat labanan yan. No? Dapat labanan. At dapat labanan ko yan. Dapat labanan nating lahat yan. Sapagat ito ay hindi paglakad ng ayon sa Espiritu. Now, sa pagtatapos, mga kapatid, marami na ngayong paraan ng ang tawag nito paggamot sa cancer. Ang pinaka-common at pinaka-traditional pa rin yung tinatawag nating chemotherapy. Pero marami na. Ang ating kapatid si Janice dito, merong ibang sistema na ginagawa para i-treat yung kanyang sakit. Pero meron pang isang alternative approach. Ang tawag nila ay metabolic therapies or targeted starvation therapies. Ayoko narinig na ninyo yun. Ibig sabihin nun, yung cancer cells ay dinideprive o pinagkakaitan mo ng sustansya na gustong-gusto niya para lumakas siya. Pag pinagkaitan mo siya ng sustansya, hihina siya and ultimately, mamamatay siya. Yun ang pinaka-prinsipyo nun, di ba? Kasi di ba yung cancer natin, yung cancer natin, sorry po, ano ba yan? Yung cancer cell, ano yan meron siyang gustong-gustong pagkain para lumakas siya. Pero pagka hindi niya nakukuha yung pagkain na yon, humihina siya. Yun ang possibility.
Pero sabi nila, yung treatment na yan often takes time and it requires consistency before result become evident. In similar way, brethren, tayo mga Kristiyano ay tinatawag na lumaban sa kasalanan at ang isa sa paraan ng paglaban sa kasalanan, gutumin mo. No? Gutumin mo yung kasalanan. Ipagkait mo yung kanyang gusto. I-deny mo yung opportunity na siya ay lumago. At ito ay hindi isang instant na proseso. Ito ay lifelong journey na nangangailangan ng araw-araw na disiplina at pag-asa at pagsalig sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero kung consistently nagiging practice na natin ito, it produces spiritual strength. It produces maturity and greater vibrancy in our Christian life and service to God. At alam niyo mga kapatid, mayroong kagalakang hindi maipaliwanag sa isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mayroong kagalakang hindi kayang i-express para sa isang mananampalatayang alam niyang nabibigyan niyang lugod ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang gusto kong sabihin. At dahil dyan, patuloy tayong lumago sa paglaban sa kasalanan at pamumuhay sa direksyon ng Espiritu sapagkat tayo ay pag-aari ni Kristo. Pero baka meron akong kinakausap dito. Hanggang ngayon, di mo pa tiyak kung ikaw ay kabilang kay Kristo. Hanggang ngayon, di mo pa tiyak kung ikaw ay pag-aari na nga ni Kristo. Kabilang sa pamilya ni Kristo. Mapanganib yan. Huwag mo itong baliwalain. Kabataan ka man, bata ka o may edad ka na. Sana ngayon palang tiyakin mo. Sana hindi ka makatulog hanggat hindi mo natitiyak na ikaw ay kabilang sa pamilya ni Kristo. At ang paraan lamang ay ang paglapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Manalangin tayo.